Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating News and Public Affairs Program ng Bangsamoro Multimedia Network. Ito ang ating internet radio station. Ito ang BMM Newscast na mapapanood nyo tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay July 25, 2025 at ika-29 sa Muharram, 1447 sa Hijra. Sa ngalan ng BMM Executive Director, Paidia S. Ahmad at ang ating technical staff, Mohamedin Sulaiman, kasama si Hanan Ariman at syempre sa ating mga news writer dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga ka-network sa BMN. Ako po si Rayana Alamada. At ako naman po si Noraisa Kudarat Muhammad, ang inyong tagapagbalita. At ito ang BMM Newscast. Okay, live na live po tayo ngayon sa official Facebook page ng BMN or The Bangsamoro Multimedia Network. Please like and share our official Facebook page para updated kayo sa BMM Newscast. Okay, at ang oras natin ngayon ay alas 4:30 ng hapon. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay mga interns o OJT dito sa BMN na mula sa Mindanao State University, Maguindanao, na kumukuha ng kursong AB Islamic Studies. Okay, sige partner, greetings muna tayo sa ating mga tagapanood. Ayan, so magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at shout out sa inyong lahat. Of course, shoutout din pala sa mga MSU dyan na nanonood ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Also shout out to our co-OJTs from MSU Maguindanao. At syempre shoutout din pala sa kila Ina and Ama at sa mga kapatid ko dyan na nanonood ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Also shout out to my Abi and Umi at sa mga kapatid kong nanonood dyan. Okay. Ang BMN Newscast ay ang mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng BARM. At syempre, may mga reporters din po tayo mula sa aming mga kasamahang OJTs na dapat niyong abangan sa pagpapatuloy ng News and Public Affairs Program. Okay, sa dakong ito, ating tanggapin ang ulat mula kay Sara Giamblang. Ang MAPAR ay namahagi ng 5,000 sa 640 benepisyaryo na magsasaka sa SGA. Yes, Sara? Yes, Sara, ibalita mo na yan? Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAPAR. Bangsamoro Government, mga magsasaka sa Special Geographic Area o SGA BARM. Namahagi ng 5,000 na tulong, pinansya sa 640 na magsasaka na apektado ng La Nina noong July 18 at patuloy na pamamahagi mula July 10 to 24. Sa Bayan ng Cagayanan, Special Geographic Area o SGA BARM bilang tugon sa matinding epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura at upang matulungan ang mga magsasakang naapektuhan. Ang mga benepisyaryo mula sa 4 na barangay ay maingat na pinili upang matiyak na ang tulong ay mapupunta sa pinakaapektado. Dito ng mas malawak na programa na layong tulungan ang mahigit 20,000 magsasaka sa buong rehiyon. Isa sa benepisyaryo, si Jimmy Kansa, ay nagpahayag ng pasasalamat at sinabing makatutulong ito upang makabili ng abono at may salba ang kanilang ani. Ang ayuda ay mula sa Quick Response Fund ng MAPAR. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy sa paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Ako si Sara S. Blanc, OJT student ng Bangsamoro Multimedia Network mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Okay, maraming salamat Sara Giamblang sa iyong report. MAPAR na mahagi ng 5,000 sa 640 benepisyaryo na magsasaka sa SGA. Ayan, narito naman ang report mula kay Pau Tatanot. Isinagawa ang tulay sa Davao City at Samal Island na umabot sa 40% completion. Yes, Pau, ibalita mo na yan.
Paulat ng DPWH na 40% na ang natatapos sa Samal Island, Davao City Connector o SIDC project. Ayon kay Undersecretary Emil Sadayan, isinasaalang-alang sa konstruksyon ang kalidad, kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan, gumagamit sila ng mga hakbang tulad ng steel curtains upang mapanatili ang kalidad ng tubig at protektahan ang marine ecosystem sa Patiputan Street. Ang tulay na may habang 4.676 kilometers ay may uugnay sa Davao City at Samal Island at inaasahang magpapabilis ng biyahe mula 55 minutes sa ferry papuntang 4.5 minutes. Makakadaan dito tinatayang 25,000 sasakyan araw-araw. Kaugnay nito, naglabas ng writ of kalikasan ng Korte Suprema laban sa DPWH at iba pang ahensya dahil sa umano'y pinsalas Paradise Reef at mga marine protected areas. Tinanggihan ng Court of Appeals ang mga Temporary Environmental Protection Order o TERPO na ikinadisa ng Ako si Pao Tanod, OGT student ng BMN mula sa MSU Maguindanao. Wassalam. Salamat Pao Tatanod sa iyong report. Isinagawa na ang tulay sa Davao City at Samal Island na umabot sa 40% completion. Mga ka-network, atin namang tanggapin ang report mula kay Benladin Mantolino, MBHTE na mahagi ng learners kits sa Pilot Provincial Science High School and Technology. Yes, Benladin, ibalita mo na yan. Isinagawa ang pamamahagi ng learners kit sa loob ng programa Project Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE noong July 22, araw ng Martes sa mga mag-aaral ng Pilot Provincial Science High School and Technology sa Tamuntaka, Uno, Cotabato City. Pinangunahan ito ni MBHTE Minister Mohagir Iqbal upang matulungan ng mga bata sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang school supply. Sa yunin nito, matiyak na may sapat na gamit ang bawat mag-aaral upang mas lalo silang gumaling sa kanilang pag-aaral. Nagsimula ang programa sa isang panalangin na pinangunahan ni Aisha Teacher Benjamin K. Abdulrahman. Sinundan naman ito ng pananalitang pagbati ni School Principal 2, Dr. Shirley S. Yusuf. Naghatid naman ng mensahe ang representative ng Director General for Basic Education sa pamamagitan ni Sir Ali Anso. Nagbigay din ng mensahe si School Division Engineer Nagib S. Mamuribid. Ang kanilang mga talumpati ay nagbigay din sa kahalagaan ng edukasyon at suporta sa pamahalaang Bangsamoro sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahang mapapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilot Provincial Science High School and Technology. Ang pagbibigay ng mga learners kit ay lubos na nasiyahan ng mga batang mag-aaral. Ang programang ito ay malaking tulong sa mga mag-aaral, lalo na sa mga nangangailangan. Gayon din itong magbigay inspirasyon sa mga bata na magsikap sa kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Ako po si Benladin D. Mantolino, OGT student ng Bangsamoro Multimedia Network mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam. Maraming salamat Benladin Mantolino sa iyong report. MBHTE na mahagi ng learner kits sa Pilot Provincial Science High School and Technology. Okay, mga ka-network, magbabalik ang BMM Newscast makalipas ang ilang mga patalastas. At sa aming pagbabalik ay matutunghayan nyo ang ilang mga karagdagang balita sa BMM Newscast. Maraming salamat po. Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Okay mga ka-network, muli pong nagbabalik ang BMM Newscast at sa ating news headlines.
29.9 million cash aid ipinamahagi sa mangingisda at ARB sa lalawigan ng Sulu. At para naman sa ating balitang Bangsamoro, 1,267 indigent senior citizen sa Bacolod, Calawi, Lana del Sur nakatanggap ng social pension. At sa ating balitang international, Philippines tariff rate binago ng US matapos ang White House visit ni President Ferdinand Marcos Jr. Para naman sa ating weather forecast, Bagyong Dante patuloy na paglapit sa bansa. Barm Region patuloy na mararanasan ang epekto ng habagat. Narito ang detalye ng BMM Newscast. At sa ating balitang panlalawigan, 29.9 M cash aid ipinamahagi sa mga mangingisda at ARB sa lalawigan ng Sulu. Mahigit 5,900 magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Sulu nakatanggap ng 29.9 million cash assistant mula sa pamahalaan ng Bangsamoro bilang tulong sa bagong simula dahil sa epekto ng La Nina. Nasa 5,248 na mangingisda at 725 na agrarian reform beneficiaries ay nakatanggap ng 5,000 cash tulong pinansyal para at makatulong sa kanilang mga gastusin at makabawi sa nasirang kabuhayan dahil sa masamang panahon. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ay pinangungunahan ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Sulu at sinagawa mula sa July 15 hanggang 24 sa Open Field Mapar Sulu sa Bangkal, Patikul. Ayon kay Fardia J. Abdul Rasad, Officer in charge ng Mapar Sulu Fisheries Division, ang cash aid ay para magsilbing karagdagan, puhunan sa mga beneficiaries upang matulungan silang makabawi sa kanilang naluging kita at may pagpatuloy ang kanilang pangingisda at pagsasaka. Kaya naman umaasa silang gagamitin ng mga beneficiaries ang tulong bilang dagdag puhunan at yan ang pahayag ni Fardia. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Provincial Director Engineer Alpeu Iribani na binabati ang mga benepisyaryo at nagbaabot ng kanyang pag-asa na makatulong ng malaki ang ayuda nito para sa mga magsasaka at mangingisda upang sila ay makabangon. Nagpapasalamat din ang mga benepisyaryo sa pamumuno ng BARM at ibinigay na tulong. Kasabay nito, nabigay rin ang MAPAR at kaparehong tulong sa mahigit 23,000 na magsasaka at ARB sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Ayan, narito naman ang ating balitang Bangsamoro. 1,267 indigent senior citizens sa Bacolod, Calawi nakatanggap ng social pension. Umabot sa 1,267 na indigent senior citizen mula sa Bacolod, Calawi ang nakatanggap ng 6,000 pesos na ayuda mula sa MSSD sa ilalim ng Social Pension Program para sa mga senior citizen na isinasagawa mula July 19 hanggang 21. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ay pinangungunahan ng MSSD Lanao del Sur. Katuwang ang lokal na pamahalaan, biglang suportang pangangailangan ng nakakatanda tulad ng pagkain, gamot at iba pang gastusin. Ang SOCPEN program ay isang nationally funded program na ipinapatupad ng MSSD sa BARM para suportahan ang mga indigent at vulnerable senior citizens sa rehiyon. Okay, ito naman ang ating balitang international. Philippines tariff rate binago ng US matapos ang White House visit ni President Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa White House, inanunsyo ni US President Donald Trump ang bagong 19% tariff rate sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Ang bagong tarifa ay mas bababa sa 20% na naunang binanggit ni Trump, ngunit mas mataas pa rin ang dating 17% na itinakda noong Abril. Sa kasalukuyan, umabot sa halos bilyong dolyar ang trade deficit ng America-Philippines mula sa kabuang 23.5 bilyong dolyar na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.
Ayan, at narito naman ang ating weather forecast. Bagyong Dante patuloy na paglapit sa bansa. Barm Region patuloy na mararanasan ang epekto ng habagat. Bagyong Dante lumalapit sa hilagang bahagi ng bansa. Barm Region patuloy na mararanasan ang habagat na posibleng magdulot ng pabago-bagong sistema ng panahon. Namataan ang sentro ng Bagyong Dante ngayong araw, alas 3 ng madaling araw sa ilayong 905 km sa silangang Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 55 km per hour at biglang paglakas ng hangin na abot hanggang 70 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran na may bilis na 25 km sa bawat oras. Samantalang isang low pressure naman ang namataan malapit sa baybaying dagat ng Calayan Islands sa Cagayan, habang patuloy namang naapektuhan ang southwest monsoon o ang habagat. Ang malaking bahagi ng Mindanao kaya naman inaasahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Babala, mag-ingat po tayo at mas maging alerto dahil maaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa ang malakas na ulan lalo na kung magpapatuloy ang mga thunderstorm. Yan po ang aming mga naitampok sa BMN Newscast. Sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network, ito ang ating internet radio station. At sa ating Executive Director, Ms. Mampaydia Samanudi Akmad, at sa ating technical staff, Muhammadin Sulaiman, kasama si Hanan Ariman. Muli, ako po si Noraisa Kudarat Muhammad. At ako naman po si Rayana Alamada. At ito ang BMN Newscast.